Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong another day, another drama ng magpinsan na si Bongbong Marcos at si Tambaluslos Martin Romualdez. Bakit? Abay, nagdrama siya kahapon. Galit na galit, biglang nagsalita, biglang lumitaw from nowhere na hindi natin naririnig si Martin Romualdez mga ilang buwan na, no? So kahapon bigla siyang lumitaw, lulubog lilitaw ang karabaw sa tunaan. So ito na nga, nagsalita si Martin Romualdez, bakit bigla siya ngayong lumitaw? Dahil alam niyo naman na nagpakalat ng fake news di umano si Bongbong Marcos patungkol sa pagka-dakip di umano nito kay dito tayo kay Zaldico. Takpan muna natin itong putang inang bunganga ni Martin Romualdez. Di ba nagpakalat si Bongbong Marcos ng balita na nahuli daw si Zaldico doon sa Czech Republic sa Prague. Tapos followed by NBI, na sinabi ng NBI na nahuli daw doon si Zaldico dahil sa issue ng immigration, hindi sa Interpol Red Notice. So binabulaanan yun ni Attorney Harry Roque at si Maharlika na may picture pa siyang pinakita na nagkapi-kapi sila ni Zaldico. At meron ding balita ang Department of Foreign Affairs o DFA na wala pa silang natatanggap na balita kaugnay sa pagkadakip kay Zaldico at ang Czech Republic mismo, government doon, wala din. So ngayon, si Bongbong Marcos lang talagang nagpakalat noon at wala ang source niya, basta sarili lang niya, ganun. So, siguro na bahala ito si Martin Romualdez. So, dito na tayo ngayon. Ang tanong, laglagan na ba? Or naglaglagan na, kanya-kanya na ngayong hugas ng kamay ang mga buwaya, ang mga buitre na to, ang mga linta, ang mga animal na to, kung ano pa man ang tawag sa kanila. Kanya-kanya na sila ngayong laglagan. So ito, nagsalita si Martin Romualdez, dininay niya na hindi daw siya si Chis Escudero daw at si Zaldico ang instrumental ng budget BICAM decision noong 2025 national budget. So ayon dito, I will not allow myself to turn into the scapegoat. Bakit nga ba? Ayaw niya magiging full guy daw si Martin Romualdez Tambaluslos. Bakit niya sinali ito si Chisi Escudero? Dahil si Chisi Escudero lang naman ang kauna-unahang pumiyok na nagsasabi na si Martin Romualdez Tambaluslos ang pasimuno ng mga budget insertions doon ng 2025 national budget na ibinulgar, inilabas ni dating Pangulong Duterte at ng isang yung congressman doon sa Davao. Kalimutan ko na pangalan noon. Sila yung dalawa. Na kung saan ay may 13 pages at 28 blank item doon. So ngayon, sabi pa ni Martin Romualdez dito, bilang siya ang speaker, at nauna nang nasabi ni VP Sara na kaya siya umalis bilang isang DepEd Secretary dahil sa issue ng corruption. Insertion doon sa kanyang hanay, no? Ang sangay ng gobyerno diyan sa DepEd na kung saan ay sinabi niya ni VP Sara na dinagdagan ng 5 million, tapos nagiging 10 million, ganyan, tapos kinukolekta. So, ang sabi pa ni VP Sara ay itong si Romualdez at saka si Zaldico ang may hawak sa kaban ng bayan, followed by Senator Joel
Villanueva na tinawag pa nga niya itong si Saldico at saka si Martin Romualdez na mga vampira sa Kabanang Bayan. So ayaw ni ni Martin Romualdez daw na magiging fall guy dahil natatakot siya na dahil nauna nang naglabas si Saldico ng mga statement sa kanyang Facebook page at ibinulgar din niya doon, sinabi din niya na si Martin Romualdez ang may pakana ng budget insertion. Of course, kasabwat si Chis Escudero dyan, si Grace po, doon sa Senado. Kahit anong deny ni Martin Romualdez, siya yung speaker eh. Hindi man yan gagalaw si Saldico, hindi gagalaw si Chis Escudero, sila Grace po, kung walang utos ni Tambaloslos. So ayon pa dito, former House Speaker and First District late Representative Martin Romualdez rejected claims linking him to ongoing political controversies, saying he is being unfairly positioned as a scapegoat to deflect accountability from others. Ikaw ba talaga ang scapegoat o si Saldico? Hindi nga yan makauwi-uwi sa Pilipinas dahil magiging Ninoy 2.0 yan na pag-apak pa lang niya dyan sa naiya, iba, bang, tug na yan siya doon. So in a video message, Romualdez pushed back against what he described as efforts to pin the blame on him in order to resolve the issue without holding the real parties responsible. Sabi pa niya dito, I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that the others who are actually accountable can walk away freely. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, bakit may reputasyon ka pa? Wala ka ng reputasyon, Martin Romualdez. The mere fact na binaboy ninyo si BP Sara pagkatapos niyo yung natulungan na makaupo si Bongbong Marcos pagka-presidente. Wala ka na yung reputasyon. Biglang yaman ni Martin Romualdez at sinabi pa niya marami daw siyang alam sa mga tao sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos at sa administrasyon daw ni Duterte. Damay na naman Duterte. Nagugat kasi bakit nagsalita din si Martin Romualdez. Hindi lang yang dahil kay Saldico na natakot siya na baka pag makauwi si Saldico kung totoong nahuli iyon, ikakanta siya. Kinanta na siya eh. Nauna na si Chis Escudero kaya si Chis Escudero ngayon nahaharap sa kaso. Kakasuhan na siya, siya ang makukulong. Siya yung scapegoat, si Chis Escudero at itong si Saldico. Si Bongbong Marcos hindi yan. Sino ba yung final and signatory? Di ba si Bongbong Marcos? Sino ba yung may sa GAB? Ito sila, Saldico. Si Martin Romualdez. Doon sa Baykam, nagsama-sama sila, nag-usap kung magkano ang kanilang hatian. Dahil si Martin Romualdez kasi gustong tumakas, pupunta kunwari ng Singapore, dahil magpagamot ko doon, pa-check up, o kung ano pang bla bla bla, ay pinaharang ni Boying Rimulya doon sa immigration. Kaya galit siya at nagsasalita siya ngayon. So ito ba ay totoo or drama lang nila? Kaya manonood lang tayo. Just wait and see kung ano yung gagawin nila sa kanilang mga kadramahan sa buhay.